at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, President. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Dako nga Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
oras sa kabarangay, may na nakita 4 minutos na nakalabay halas sa 8 haaga. Okay nga morning. Good morning Eastern Visayas. Good morning syudad ito na Borongan. Bugos nga probinsya ito na Sinirangan Samar, maupay nga aga. Bugos nga Riyon 8, bugos nga Nasod Pilipinas. Worldwide pa nga ni, no? Via live streaming. Welcome haton na Thursday edition na Mayo 7, 2026. Haton na taramdan na Good Morning Eastern Visayas. Kapag niyo yan na, Ati Pen Pumida, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan. Inupdan kita didi Master Control, hito nato na magkarit nga mga inhinyero. Engineer sa Alcuin nga na Mark. Pinagito na supervision ni Chief Tech Joey nga ate Ruth Rivera Abunda. Siyempre kaupod nato na mga ka-RP hapag kaya na. Maupay nga aga, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog, ni Charmaine Perito Balvez, pangunguna hito naton ASM, RP Calbayog, Jean Navilon, good morning, ang sugadman adton staffan RP Calbayog. Maupay nga aga liwat, Philippine Information Agency. Diday ni syudad hito na Tacloban, pinagito naton Regional Director si Rian Arinto. Sugad man nga daha Southern Leyte, Sir Bong Pidalino, good morning. RP Sogod, Kuya Aljon na Malot, para naman nga dahito na bugos nga puwersa, hito na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod Southern Leyte, Sir Dindo Alaras. DYDC-FM, magiging kahampang naton Miss Micaela Gungora. Mapay nga aga na bugos luwat nga staff na DYDC-FM. Panahon na yan adidi, no? Syudad hito na Borongan na medyo madalumdum la kami hapag kaya na. May nga ni Pirano nga mga barangay nga nakaka-experiensyahin na tarih tigadla, no? Light rains sa pagkayana. 28 degrees Celsius but feels like 34. Pero sige la, no? Maging mabinantayon kay may dayan na low pressure area. Sur Sinirangan, hito na hinatuan Surigao del Sur, labotlaan bagyo na maini, no? Adton bagyo pero gawas pa, no? Hito na Philippine Area of Responsibility, bagyo hagupit. Uy, Sinirangan gihapon, hito na Mindanao, tipa natundan, kadagatan hato na sur, hito na Guam. Ito na kinamumutangan na hini. Pero waray pa direkta nga epekto ato na nasod. Adi nga pagtaga low pressure area ito na nakakapauran sugad man na easterlies. Unina ato na mga detalye hini. Bueno ka barangay, oras nga 7 minutos na nakalabay halas 8 haaga. Dito na paglanganin pa ato na kadtuon ato na mga ka-RP. Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog, pinagikan na Charmaine Perito Balvez. Maupay nga aga, Charmaine. Morning, Eastern Visayas. Mi Charmaine, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Alright, Charmaine Perito, maupay nga morning. Alright, sige. Good morning, Miss Charmaine. Go ahead. Yes, good morning Ate Pen and maupay nga aga sa bugos nga pwersa sa RP Borongan sa pagpangunan ni SM Ruth Rivera Abunda. Sa good morning sa aton sister station, tikang naman sa Radyo Pilipinas Sugod, pinaagikan at Kuya Aljon Malot. Good morning liwat sa aton partners sa Academe, tikang naman sa VSU DYDC-FM, Ate Mikay Gongora. And good morning Sir Rian Arento, Regional Head sa PIA Eastern Visayas. Ngandinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog sa ngaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navalon. Ako ang iyong makakaupod Charmaine Perito Balvez. So siyahan, update sa kamutangan sa panahon naman dinhi sa syudad San Calbayog. Okay,
Okay, so far Ate Pen, kami in sunny conditions an amon langit dinhi sa Kalbayog sa temperatura nga 29 degrees Celsius pero expected gihapon ang pag-uran in Tikulop so diri gihapon malimot nga pagdara san aton proteksyon kontra san uran para naton malikyan ang pagkasakit sini nga paiba-iba nga panahon so gabay nga magdara kita init nga uran nga panahon nga aton ma-experience. Update naman sa pagdaga tubig dinhi sa Kalbayog, Kalbayog Water Company Incorporated. So good news sa mga concessionaires, waray service advisory nga ginpalusad, diretso an amon pagdaga tubig dinhi sa Kalbayog. Update sa amon pagdaga kuryente, may laging palusad nga scheduled power interruption an NGCP para ini maabot yan na Sabado, Mayo 9. So tikang alas 6 san aga kutob alas 7 san aga. So may ada sin 30 minutes nga pagkaparong siton nga oras para san bubuhaton nga isolation process. Sugad man another 30 minutes pagka 5 p.m. to 6 p.m. para naman sa normalization process para ini san bubuhaton nga TL preventive and corrective maintenance. Apektado ang San Agustin Substation sa Feeder 6 ngan Feeder 7. Sugad man sa Karayman Substation sa Feeder 9 ngan Feeder 10. Lain pa nga scheduled power interruption next week. May 14, Thursday ngan May 15, Friday. Tag 30 minutes gihapon nga pagkaparong san kuryente. 6 a.m. to 7 a.m. para sa isolation process ngan 5 p.m. to 6 p.m. para sa normalization process. Ang rason para sa bubuhaton nga maintenance activity along Paranas to Bliss 69 kV line. Apektado San Agustin Substation sa Feeder 6 ngan Feeder 7, Karayman Substation sa Feeder 9 ngan Feeder 10. Para naman sa mga balita nga naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Local School Board San Kalbayog nagplano para sa tiarabot nga Brigada Eskwela ngan Ivraat 2027 ngan masobra 2,000 nga mga parauma sa Northern Samar benepisyaryo sa Presidential Assistance. Ang detalye aton nagsusunod sa second part sa atong programa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat, Charmaine Perito Balves. 12 minutos na, kabarangay nga nakalabay hala sa 8 haaga. Kadunta naman aton Philippine Information Agency Regional Office 8. Uy, pinagito na aton RD, Regional Head si Rian Arinto. Uy, yan na pala kita pagkikita utro kahangianan sa Rian. Maupay nga morning. Morning, Eastern Visayas. Yes, good morning. Mopay nga aga, madyong buntag. Hangatanan nga aton mga nagkikitangan na mamati hining atong programa Good Morning Eastern Visayas. On behalf of Kuya Bong Pidalino sa PIA Southern Leyte nga naa sa emergency karon. So ako rin mupuli karon sa atong programa. So magbinisaya ta kay Southern Leyte mong gyud ang atong gi-represent karon. Anyway, balik ka Tacloban, dito naton panahon is maturo tarahite. May mga pagtalagsik ito naton pag-uran, epekto na siguro ini Ate Pen hiton low pressure area nga naisipatan didi hasinirangan nga parte hiton Mindanao. Overall, actually fair weather man kita didi Tacloban nga aton lalo pinapag-ikmat ito naton mga kabugtuan nga hirot gihapon kay usa kitainin mga biktima sipon, hiranat ngan ubo. In fact, evident man nga ni taktingog yan kay baga giupay ko pag pamatiyo ni taktingog yan. So, kumusta no? Hinauton ta nga baga maupay aton kahimtang hapagkayana. And then, anibag didi nga mga eskwelahan na syudad ditong Tacloban, nagtikang net enrollment, labi na ito na high school.
kay pangandaman hera iton 3-quarter nga era pag dumara iton era school year. So ni ba nagte-training di ba naman ang Latin screening para han incoming grade 7 ngan grade 11 nga mga estudyante. But nevertheless, ang schools naton are prepared for the upcoming school year 2026-2027. Didigi hapon iton aton monitoring for our listeners ngan followers sa Southern Leyte. Ang provincial sa Southern Leyte nag-issue na sila og kanang schedule sa 66th founding anniversary. Mag-celebrate sila og 66th founding anniversary karong June. So ang start pagsugod is June 8. There will be a state of the province address, and succeeding days up to the last day up to the actual date of the founding anniversary, daghan silang mga activities nga pagabuhaton. So ato ni siya ang atong mga kaisunan diya sa Southern Leyte, especially sa Maasin o sa tibuok Southern Leyte nga to follow lang sa Provincial Government of Southern Leyte Facebook account aron ninyo makita ang mga schedule of activities sa pagdumala sa 66th nga founding anniversary sa probinsya sa Southern Leyte. O sa atong mga balita nahikay gikan sa Southern Leyte, stable internal peace and security conditions sa probinsya, usa ka milestone event sumala pa ni Vice Governor Rosa Emilia Mercado. Workshop on circular economy sa Maasin City, gituhang magpalig-on sa green jobs o kita. Mga detalye sa atong mga balita taud-taud sa pagbalik sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Thank you na mga salamat sa Rian Arinto. O yun nga mga oras na uran kami may capital site. So didihaton syudad dito na Borongan. Pagdarahin payong para likay kita sakit. Kumustahan naman natin ang panahon nga na iba pa nga mga hulagway dito naman Sogod, Southern Leyte. Pinaagi ka na Kuya Aljon Malot. Kuya Aljon, maupay nga morning. Eastern Visayas. Yes, Ate Pen, maupay nga aga. Good morning diha kanimo gingnuman sa to nga mga kaubanan sa DYOG Radyo Pilipinas o DYES Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, no? And of course, line pa nato nga sister station ang DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Ate Charmaine, maupay nga aga, no? And ignuman sa kinatibukan nato nga mga kaubanan diha sa naasoy nga Sibianan. Sa ato nga partner sa Akadim, ang DYDC-FM, din karon nga buntag ato nga mga kauban Ate Mikay, maayong buntag usab diha kanimo og ingon man sa tibok pwersa, no, og sa tanan nga mga personahe sa Visayas State University maadtong buntag. And sa Philippine Information Agency Sir Rian, maupay nga aga diha kanimo sir. And ingon man Uniform ang data karon. Yes, oo. Yes, Sir Rian. Oo, kumbaga, marag morning uniform sa Good Morning EV. No? Oo, good morning, Sir Rian. Ingon man sa ato nga tanan pa, no, nga mga personahe sa Philippine Information Agency sa kinatibukan nga Eastern Visayas. Sa tanan nga maabot kini nga ato nga Sibya maparadyo man or sa ato nga tagsa-tagsa ka mga social media account sa makausapa, maadjong buntaga kanatong tanan. Unahon na to ang update sa panahon diri sa probinsya sa Southern Leyte. No, sa kasamtangan Ati Pen, Ati Charmaine, Ati Mikay, Sir Rian, naglamugdong ang ato nga kawanangan. In fact, wala gyud nagpakita sa hingpit sa iyang kahayag siyaring adlaw. Gumikan kay anaa ang baga nga dag-om, no? Ngani ganina pa lamang sayo sa buntag nakasinati kita og mga pag-uwan sa halos sa tanan nga mga lungsod, no, mga lugar dinhi sa ato nga probinsya sa Southern Leyte. So ato nga pahinumdom sa ato nga mga higala dili malimot sa pagdala sa inyo nga mga proteksyon, no, mga panangga niining pag-uwan. And usahay ra ba pod kalit nga mulubad ang panahon, no? Grabe pod nga kainit ang ato nga masinati. So payong essential na kana mga higala, no, bisan unsa nga klase sa panahon. And of course magpabiling hydrated, kanunay nga moinom og tubig. Samtang dugang pa nato nga update sa sugang dagitab mga higala, ang Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco nagpasabot nga karong adlaw adunay medyo taas-taas, no, nga power interruption gikan alas 5 sa buntag. Actually nagsugod na and mulungtad kini hangtod alas 6 sa gabi, no? Para kini karong adlaw
kining Mayo 7 mga kaigsunan, no? Partikular sa apektado ang ato nga mga konsumidores diha sa Sitio Talong and Bacnit, ingon man ang Barangay Tawid og ang highway crossing padulong na diha sa airport sa Barangay Pananawan sa Dakbayan sa Maasin. So NGCP kana mga higala nga scheduled power interruption. Ato na lamang pong ipasabot in advance, no, kay karong adlaw nga Sabado, Mayo 9, aduna gihapoy lauman no nga power interruption sa ato nga mga higala, mga konsumidores diha sa lungsodaan sa Padre Burgos, padulong na sa Binet Malitbog alas 7 kana sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon. So far mao kana ang gipagawas no nga notisya advisory gikan sa ato nga Suleco kabahin niini nga mga naka-schedule na nga power interruption. And para sa dugang kasayuran, mamahimo no nga bisitaon ang official Facebook page sa Suleco aron gyud updated no sa mga kining panghitabo og ingon man mga panunsyo gikan sa naasoy nga buhatan. Dugang pa nato nga update, no? I-mention na kaganina ni Sir Rian ang kabahin sa mga kalihukan no sa ika-66 nga founding anniversary sa amo nga probinsya sa Southern Leyte mga higala. Magasugod ang mga kalihukan June 8 pa lamang hangtod na mismo sa mismong adlaw sa anibersaryo karong July 1, no? Kumbaga walay latang mga higala, oros kana puno sa mga kalihukan. Pwede ninyo bisitahon ang ilang official Facebook page sa Provincial Government of Southern Leyte anaa diha ang nagkadaiya nga mga kalihukan mga higala nga mamahimo ninyo nga masaksihan apil na gyud sa mga kining highlight niini no ang Miss Southern Leyte 2026 anausab mga higala ang Tour de Southern Leyte para kini sa ato nga mga cyclist no anagihapon ang kompetisyon sa nagkadaiya nga mga paugnat sa kusog og ingon man ang kining pasundayag no nga giatangan usab sa mga nakalabay nga mga katuigan or mga anibersaryo sa ato nga probinsya. So excited ang tanan no para dili gyud mawala sa kining mga kalihukan. Again, mamahimo nga inyong i-save ang kining nakahanay na nga mga schedule of activities. Samtang ato lamang ipahabol ati Pen, ati Charmaine, ati Mikay, Sir Rian, no, sa kabahin sa Panglawas kay niini nga buwan sa Mayo ang ato nga mga lokal nga buhatan sa Panglawas, partikular ang ato nga mga rural health unit nagtanyag niini nga mga libreng operation tuli no para sa ato nga mga kabataan. So ato nga panawagan sa mga kining ginikanan no nga mamahimo nga subayon ang schedule sa inyong tagsa-tagsa ka mga RHU aron gyud masayod nining naasoy nga nagkadaiya no nga mga health activities. Alright, o para sa uluhan sa mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sugod nining adlaw nga Huwebes, Mayo 7 tuig 2026. Lungsod sa Silagos, Southern Leyte nakadawat og mga kagamitan alang sa itukod nga National Child Development Center. Mga kalihukan sa ika-66 nga founding anniversary sa probinsya gipagawas na. Training sa ube production ug processing pagahimuon sa lungsod sa Inupakan probinsya sa Leyte. Mga higala kada ang inyong atangan kay sa pagbalik sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sugod among ihatod ang kompletong detalye sa naasoy nga mga balita. Dini lamang gihapon sa programang Good morning, Eastern Visayas. Na mga salamat, Aljon Malot. Ito na ito na panahon adi na hinuraw na gihapon no adton pag-uran. Kumusta kaya ito na panahon? Dida naman hamay VSU sa Kabiton Visayas State University, partikular DYDZ FM. Good morning, Miss Mikay. Hapang bumuno siyempre ni Dr. Cristina Gabrilio. Maupay nga aga, good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am Pen. Good morning. Maupay na aga no. Ingon man sa kinatibuk ang puwersa sa Radyo Pilipinas Borongan. Maupay na aga gihapon.
kang Ma'am Charmaine Balvez and sa kinatibukang puwersa sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Ug sa mga nagpaminaw nato diha ang dapitan no, maupay na aga. Good morning usab kang Sir Rian Arinto no. Maupay na aga sir and sa kinatibukang puwersa sa PIA Eastern Visayas ingon man sa atong partner station Radyo Pilipinas sa Sugod. Good morning maadjong buntag Aljon og sa atong mga suking tigpaminaw diha sa Southern Leyte. Good morning maadjong buntag mayong buntag Visayas State University. Mayong buntag Baybay City Leyte. Sa mga nagpaminaw nato dinhi sa dakbayan sa Baybay og sa bisan asang dapit ng mga paradyo man via 104.7 or sa mga nag-view sa atong Facebook Live sa makausa pa maadjong buntag maadjong adlang Webes mga higala. Sa ngalan sa among station manager, Dr. Cristina Gabrillo, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, gikan sa VSU DYD-FM magkatud kaniyo sa mga balita updates kalampuan gikan sa dakbayan sa Baybay ug ning atong tunghaan na VSU. Og yes, alang sa mga paunang impormasyon, maguna kita sa atong update sa panahon dinhi sa atong nahimutangan no sa dakbayan sa Baybay. Oo, nagaulan gyud diri among peno. In fact, kaganiha medyo kusog-kusog apan karon nitaligsik na lang no or di pud ingon ka hinay makabasa gihapon no. So atong i-remind nga atong mga suking tigpaminaw nga magdala gayud og payong or raincoat protection no sa ulan. Di gyud madala og kalo kay kusog-kusog gyud siya nga pagkataligsik no and mo kuan pud siya no kagani para sa kaganihan no ning kusog gyud siya. So di na to kalimtan again pagdala og protection sa ulan and of course mag-inom kita og daghang tubig para malikayan ang kining mga sakit no labi maawanan tagikan tanawanan pag-inom gyud daghang tubig malika ng ubos sipon o uban pa no. And yes, basically sa base pod sa gipagawas nga regional forecast kaganiha alas 5 sa pag-asa. Oo, so cloudy skies with rain showers and a thunderstorm. So atong temperatura ana sa 25 degrees Celsius mga higala, maximum 32 degrees Celsius mga higala. So mo ka nang update sa atong panahon. Sa lain pa nga update gikan sa atong Baybay City Information Office. Congratulations di ay no sa atong Baybay City LGU for being one of the finalists for Walang Gutom Awards nga gipangunahan ang maong pagpasidungog no sa Department of Social Welfare and Development kan DSWD and the Galing Pook Foundation. So once again, congratulations dakbayan sa Baybay nga gipangunahan sa tong aktibo nga Mayor Honorable Jose Carlos L. Cari. Og sa atong update gikan sa atong tunghaan Visayas State University, nagpagawas na ang atong concern nga buhatan no, sa schedule and guidelines sa graduation photoshoot para sa #VSUGrad2026. So next week magsugod ang mga higala Mayo 13 adlang Wednesday kana 8 a.m. to 12 noon ang nakaschedule mo ang Bachelor of Secondary Education. Sa hapon ini 1 to 5 p.m. Bachelor of Elementary Education, Early Childhood Education, and Cultural and Arts Education. Sa May 14 sa buntag, Physical Education, Arts in English Language Studies, Bachelor of Science in Chemistry, ug sa hapon ini Bachelor of Science in Applied Physics and Biology. So take note sa schedule no ning photoshoot. You may refer or visit the website of VSU aron inyo makita ang dugang detalye. And ipahigayon kini dito sa VSU TBI building near the VSU Technomart and Pasalubong Center. Diya adapit no sa may highway ra ni siya mga higala ang VSU TBI, makita ninyo ang naipaskin ni ini no. And sa atong peace and order situation sa Baybay, safe and secure. Generally peaceful ang atong dakbayan sa Baybay. And padayon aktibo itong mga kapulisan no, sa pagpahigayon ng nagkadaiyang mga measures. Para malikayan ang mga krimen o uban pang dili maayo no, mga illegal nga illegal acts no. So in fact ang Baybay Police no bago lang nakadakop o nakasikop sa top 1 level, top 1 city level most wanted person. So kini nagpasabot lamang ato mga kapulisan naglihok gayud no dinhi sa dakbayan sa Baybay kana mga higala for violation of section 11 and 12 of Article 2 of RA 9165. And sa atong update sa Leyeco 4,
So far mga higala, wala sila gipagawas nga advisory, power interruption advisory. So atong lauman ang padayon no or igong kuan gid or walay interruption no sa atong kuryente karong adlaw and abang-abang lamang puta kay basin og galing mag-post po no ang atong Leco 4 og any power advisory. O but sa pagkakaron wala pa sila gipagawas nga power advisory mga hikala. Ingon man ang atong Baybay City Water District wala pa pod walay abiso no. Apan tungod lagi kay nag-ulan-ulan man karon kinahanglan gyud ta magapundo da og igong limpyo nga supply sa tubig. Oo, labi na kay kung magulan-ulan, maapektuhan gyud no ang atong mga sources no or malubog or unsa na diha. So dapat gyud ta magapundo daan og igong limpyong tubig mga higala aron na magamit ang atong pamilya. Okay, so alang sa mga balita nga nakalap karong adlaw Huwebes, VSU misaka sa rank 303 sa World University Rankings for Innovation 2026. Senro Baybay maglunsad og EcoSavers Exchange booth karong Hunyo. At ang iyang dugang detalye niini sa second half ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good Bueno morning. kabarangay na ato na oras sa alas 8:30 na. Padaan kita no nga nakaka-experiensya hin mga pag-uran bugos nga probinsya or syudad hito na Borongan. Epekto hito na low pressure area pero siring pa no may dagin na babantayan nga bagyo hagupit. Sinirangan hito na Mindanao pero gawas pa ini hito na PAR. Padayon ito na pag-gius ti Panatundan hakadagatan na katimugan hito na Guam. Hirot kita no kay labi na iton aton mga motorista ha. Scheduled power interruption Sabado, Mayo 9, alas 6 iton aga, nga dalas 7 iton aga. Haliputay line ni, no? Mga 1 hour in between 6 a.m. to 7 a.m. Kilip daman, 5 p.m. to 6 p.m. Kanan NGC pinhiyang scheduled power interruption. Moino kabarangay, dito na paglanganan pa. Adi na adto na mga laray uluhan na dagko nga mga suma ta estehanon. Pari na nga adlawhan na Huwebes sa Mayo 7. Ginpakisig nga suporta na gobyerno ha mga OFW ha Eastern Samar. Nagabrihin na bago nga paglaom pinaagihan Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. Sa samtang supply, presyo hito na bugas dinihaamo na syudad na Borongan, nagpapabilin nga stable base inihan na rice price monitoring na City Agriculture Office. Samtang pamunuan han Eastern Samar State University, kumpiyansa nga mahilulunsad ang College of Medicine program, yana na ini nga bulan han Hunyo. Amini adto na mga dagko nga mga notisya kanay detalye kaupod adto na mga notisya gihapon detalye anaton mga ka-PCO nga ha academe ato nilalatag ha second half di nila ha ato na taramdan. Morning, Eastern Visayas. Delivery! Maria Jose? Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid kaban! Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Kabarangay na ato na oras sa 33 minutos na nakalabay halas 8 haaga. So may na nag-message sa aton, lininog daw gud kita no ang Borongan City.
Good morning. Pabilin ng maghirot kita no prayers para hiton aton safety. Kabarangay ilatag ta na aton mga detalye para inahan mga notisya aton taramdan na Good Morning Eastern Visayas. Siyahan aton Radyo Pilipinas sa Calbayog, PIA Eastern Visayas, RP Sogod, DYDZ FM. Unahon natin aton Radyo Pilipinas sa Calbayog, maupay nga morning Charmaine Perito Balves. Morning, Eastern Visayas. Damang salamat at ipan pumida ngan para sa detalye sa mga balita, siyahan dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog. Local School Board San Calbayog Samar nagplano para sa tiarabot nga brigada eskwela ngan Evraa 2027. Pamatian tan detalye matikang kan Suzat Pratensyo. Radyo Pilipinas Report. Nag-meeting ang local school board sa siyudad San Calbayog sa Division Office Conference Room kakulop Mayo 6 nga kundiin ginpangunahan ini ni Mayor Raymond Uy. Sentro sa meeting ang preparasyon para sa regional kick-off sa Brigada Eskwela 2026 nga may tema Bayanihan sa Paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Ginisgutan sa board ang mga kinahanglanon ngan koordinasyon basi magin-andam ang mga eskwelahan antes magtikang ang klase. Ginisgutan liwat sa local school board ang mga update may kalabutan sa panagbalay sa Calbayog sa 2027 Eastern Visayas Regional Athletic Association o EVRAA Meet. Nagpokus sa nira diskusyon sa temprano nga pagplano ngan pagpangandam para sa regional nga sports event. Nagpapakita ini san padayon nga suporta sa gobyerno lokal sa edukasyon ngan pagpauswag sa kabataan, pinaagi sa akademiko ngan atletiko nga mga programa. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damang salamat sa nimo report, Suzat Pratensyo. Good morning, Eastern Visayas. Serian? Samtang report nahikay tikang ha Southern Leyte, stable internal peace and security conditions sa probinsya o sa ka-milestone event. Suma pa ni Vice Governor Rosa Emilia Mercado. Ang detalye ihatag ni Bong Pedalino sa PIA Southern Leyte. Radyo Pilipinas Report. Ang deklarasyon sa Southern Leyte ingon nga stable internal peace and security condition kon SIPSC na ukit na ingon nga milestone event sa probinsya. Gipadayag kini ni Vice Governor Rosa Emilia Mercado sa iyang welcome message diha sa SIPSC ceremony sa Provincial Gym pagkaadlaw Martes, Mayo 5. Ang pagkabuot sa maong deklarasyon wala mag-agad sa swerte kundi sa hiniusang kolaborasyon sa mga uniform personnel, local leaders o cooperation sa mga Southern Leyteños. Si Vice Governor Mingon naghatag ginig mensahe sa nasod o sa kalibutan, sa mga tigbobo og puhunan, sa mga turista ngang lalawigan, hapsay ug luwas nga anhian. Dugang pa ni Vice Governor Mercado. Sa samang kalambuan, si Governor Damian Mercado na mahayag nga ang gihimong kalihukan sumada total na nga pagpakita sa Southern Leyte isip safe o orderly nga probinsya. Sa iyang message of commitment, si Mercado misaad nga panghingusgan pa niya ang mga collaborative efforts tali sa ubang mga ahensya o uniform personnel sa tuyo nga mapabilin ang state kon SIPSC stable internal peace and security condition status. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pedalino alang sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Samtang para sa nagunang nga balita nga nahikay sa Radyo sa Pilipinas sugod mga kalihukan sa ika-66 nga founding anniversary sa probinsya gipagawas na ang report ihatod ni Dalia Oritatwil. Radyo Pilipinas Report. Opisyal na nga gipasabot sa provincial nga kagamhanan sa Southern Leyte ang schedule sa mga kalihukan alang sa umaabot nga ika-66 nga founding anniversary sa probinsya. Kini sa katinuig na selebrasyon nga gipaabot sa mga Southern Leyteños. Sumala sa opisyal nga pamahayag, sugda ng usa ka buwan nga selebrasyon pinaagi sa Governor State of the Province Address kung SOPA, di ni presenta ni Southern Leyte Governor Damian Mercado ang mga kalampusan ug plano sa probinsyal nga kagamhanan. Lakip sa mga giandam nga kalihukan mao ang wellness programs, food park opening, ang nagaraya nga kompetisyon sama sa interagency basketball, binaryo volleyball, badminton, tennis, uban pa nga mga ball games tournament, lakip ang pickleball, esports tournament, swimming tournament ug skating events. Adun usab mga kultural ug pampamilya nga kalihukan sama sa garden show opening, pasundayag, kids show, LGBTQIA+ night, dog show, provincial caravan nga magdala og serbisyo ngadto sa katawhan sa probinsya. Usa sa pinaka-highlight sa selebrasyon mao ang Miss Southern Leyte, samtang ang grand celebration sa founding anniversary ipahigayon karong umaabot Hulyo 1. Dila uman sa probinsyal nga kagamhanan nga ang mga kalihukan dili lamang maghataw og kalingawan kundi magpaligong usab sa paghiusa og garbo sa mga lumulupyo. Balita gikan sa probinsyal nga kagamhanan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa mo report Dalia Oritatwil. Good morning, Eastern Visayas. Lain pang balita, VSU misaka sa rank 303 sa World University Rankings for Innovation 2026. Ano ang detalye sa akong report? Radyo Pilipinas Report. Dako nga garbo o kalipay ang gipadayag sa Visayas State University kon VSU, human opisyal nga nakabot ang ka-303 nga pwesto sa Global Top 500 Innovative Universities sa World University Rankings for Innovation 2026. Usa kini kadakong kalampusan gikan sa ka-375 nga pwesto sa miaging tuig. Mas nahimo makahuluganon ang mong kalampusan tungod kay ikaduha pa lamang kini nga higayon nga miapil ang VSU sa maong international nga ranking. Bisan pa ni ini mipakita dayon ang universidad og lig-on nga performance ug kalambuan sa lain-laing aspeto sa inobasyon ug edukasyon. Gikan sa tulo ka kategorya nga giila kaniadto, karon na pasidunggan ang VSU sa 12 ka kategorya sa World University Rankings for Innovation. Labing talagsaon ang pagpwesto ni ini sa ikatulo nga rank sa Funding for Sustainability ug Interdisciplinary Convergent and Integrated Research nga nagpakita sa lig-on nga commitment sa universidad sa malungtarong kalampuan ug kolaboratibong pagpanuki-duki. Nahimutang usab ang VSU sa ikapat nga pwesto sa SDG and ESG-based responses to past and present global challenges, samtang nasulod kini sa top ranking sa ubang mga kategorya. Lakip na ang future-oriented responses to global uncertainty and geopolitical risk nga nasa rank 19, infrastructure or technology rank 20, o crisis management nga nasa rank 26. Dugang pa na ang kunusab sa universidad ang rank 32 sa ethics and integrity, rank 34 sa university brand and reputation, rank 53 sa financial impact-driven technology transfer, rank 71 sa student mobility and openness, rank 73 sa cost effectiveness management, ug rank 81 sa curricular innovation for future readiness. Ang mga kalampusan resulta sa hiniusang paningkamot sa mga magtutudlo kawani estudyante, kauban ng mga institusyon or partners ug mga alumni. Nagpasalamat ang universidad sa padayon ng suporta ug dedikasyon sa tanang stakeholders nga nakatampo sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon ug inobasyon sa VSU. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. May din nakita 42 sa minutos na nakalabay halas 8 haaga samtang ginpakisag nga suportahan na gobyerno ha mga OFW ha Eastern Samar nag-abrihin na bago nga paglaom pinaagihan Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. Adyan natin report. Radyo Pilipinas Report.
Daghan pipira nga overseas Filipino workers sa Eastern Samar, an ira magkadiro dilain nga istoryahan paningkamot pagsakripisyo ngan kadaugan halangyaw, samtang iginduon ang mga personal nga problema ngan mga krisis, sugadhan kasamukan ha Middle East. Sumalaha ira, dakan bulighan programhan gobyerno pinaagyan OWA, nga balik Pinas, balik hanap buhay program, haira pagbalik kanasod ngan pagbangon utro para haira pamilya. Hi Janet Aclaud Chu, 44 anyos, tikang ha San Julian, nagtrabahoin 8 katuig ha Saudi Arabia, sugad nga cleaner. Iginpahayag niya nga napirit hiya pagpa-repatriate tungod han problema hiya papeles ngan kahadlok madakep labi na panahon han giyera Middle East. Pinaagyan buligan gobyerno, nakabalik hiya Pilipinas ngan libre ang pamasahe. Tikang Manila nga to Tacloban, lakip nan pagkaon ngan transportasyon pauli ha Borongan. Yan na, nakakarawat yan training tikang ha DTI ngan ginproproseso niya financial assistance ha ilarumhan programa. Samtang hi Floriza Garbo, 49 anyos, tikang Barangay Divinubo, Borongan City, nagtrabaho ha Qatar nga naka-eksperyensya in maltreatment tikang ha iya amo. Nahimo hiya nga runaway case nga nagpakupkup ha embassy shelter sulod hinduha ka simana antes makauli ha Pilipinas han Abril 17. Dakan iya pasalamat ha gobyerno tungod han suporta nga iya nakarawat. Iya ginsaysay nga siyahan nga higayon nga nakatagamtamyahin sugad nga bulig. Tikang han iya pag-abroad. Hi Marilyn Pinggel, tikang San Julian, nagtrabaho Hong Kong sulod hin sa katuig ng 3 ka bulan, pero napirit pag-uli tungod kay waray sundan iya amo ang kontrata, ngan ginpatrabaho hiya mga butang nga diri sakop han kasabutan. Bisan pahining eksperyensya, nagpapasalamat hiya OWA tungod han financial assistance nga iya gagamiton sugad nga dugang nga puhunan han iya tindahan. Dugang pa, hi Rosario Feniza, 76 anyos tikang Mantang Taft, nagserbisyo Hong Kong, sulod hin 38 katuig, hausala nga pamilya, nga iya ginsumat nga matinumanon ngan may gugmaon ha iya. Nakabiyay ha iba-iba nga nasod, pinahagyan iya mga amo, ngan gintratar hiya sugad nga miyembro han pamilya. Han Marso yan alang nga tuig, nagdesisyon hiya umuli ha Pilipinas, katapos mamatay ang iya ginbabantayan nga amo. Ginbuligan hiyan anak kaniya amo ha iya pamasahe, ngan gintagan pa yan pinansyal nga pahalipay. Iyan na, nag-aaplikar hiya han livelihood assistance tikang ha OWA nga naka-attender na training ilarumhan balik Pinas, balik hanap buhay program, agud magamit ini sugad nga dugang nga puhunan para niya kinabuhi ha probinsya. Nagpapakita ang mga istorya hini nga mga OFW nga bisan daman iragin agian nga kakurian halangyaw, pinaagyan padayon nga suportan gobyerno, may adalagi hapon paglaom ngan bag-o nga tinikangan para haira pagbalik ha Pilipinas. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Balik din sa Radyo Pilipinas Kalbayog, masobra 2,000 nga para umas sa Northern Samar, benepisyaryo sa Presidential Assistance. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Masobra 2,000 nga mga parauma nga rehistrado sa RSBSA tikang sa mga bungto San Catarman, Bubon ug Mondragon sa probinsya sa Northern Samar ang kumarawat bulig pinansyal ilarom sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program. Ginpaunahan sa Department of Agriculture kasugbong ang gobyerno probinsyal sa Northern Samar ug mga lokal nga gobyerno ang distribusyon sa ayuda. Ang Presidential Assistance ang parte sa mga pitad sa gobyerno nasyonal para masuportaran ang sektor sa agrikultura ug pangisdaan sa butna sa fuel crisis. Katuyuanan sini nga masigurado nga may bastante nga suporta ang mga parauma para maipadayon ang produksyon ug mamintinar ang seguridad sa pagkaon sa probinsya. Ginalauman liwat nga mas damo pa nga mga parauma tikang sa iba pa nga mga bungtos sa probinsya ang makakarawat sa kapareho nga bulig sa mga masunod nga adlaw. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Good morning, Eastern Visayas.
Dugang balita na hikay Southern Leyte, workshop on circular economy sa Maasin City gituuhang magpalig-on sa green jobs o kita. Ani ang akong report. Radyo Pilipinas Report. Opisyal nga giliunsad sa Maasin City ang workshop sa Circular Economy Social Business Model Canvas sa pag-ila sa Innovation Challenge Statements nga nagtigom sa mga lider sa syudad, mga hepe sa mga departamento, representante sa pribadong sektor o mga stakeholders sa komunidad. Apil sa kalihukan ang sangguniang panlungsod, mga nagunang opisyal sa syudad o mga kaabag nga ahensya sa probinsya o nasyonal, ingon man mga lider sa negosyo o civil society organizations, usa ka timaan sa whole of community approach sa pagpalambo sa inobasyon. Sa pagtapos sa workshop, na human ang value chain analysis o social business model canvas alang sa prioridad sa circular economy, ilabi na sa fiber technology o bio-waste processing. Pinaagi sa aktibong diskusyon o kolaboratibong deliberasyon na palambo ang viability o potensyal nga epekto sa mga gisugyot nga solusyon. Gitumong sa mga inisyatibo ang pagpakunhad sa biodegradable waste samtang nagbukas og oportunidad alang sa dugang kita og pagmugna og green jobs sa syudad. Ang Maasin City usa ka partner nga lokal nga gobyerno ubos sa EU-PH Green Economy Partnership nga gipunduhan sa European Union ipinaagi sa Global Gateway Initiative o gipanguluhan sa DENR kauban ang DILG o gi-implementar sa UNDP Philippines. Kining kalihukan nagpalig-on sa kolaborasyon, co-creation o kolektibong responsibilidad sa pagpalambo sa mga solusyon alang sa matungharong kalambuan sa syudad. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa dugang panato nga kalambuan at training sa ube production ug processing paghimuon sa lungsod sa Inupakan para sa kompleto detalye ang report ni Jevic Epiz. Radyo Pilipinas Report. Gidapit sa Municipal Agriculture Office sa lungsod sa Inupakan na lawigan sa Leyte, inumanan sa Visayas State University Philippine Root Crops Research and Training Center sa mga interesadong partisipante nga mosalmot sa training on OB production and processing karong Mayo 12. Sumala pa sa LGU adunay limitado nga slot sa 35 kabuok ang mo-attend o gikinahanglan nga magpa-register para makasalmot sa naasoy nga training. Ang naasoy nga kalihukan nagtumong sa pagpalambo sa kahibalo sa mga partisipante sa husto nga pagtanom, pag-atiman o pagproseso sa ube, usa ka importante nga root crop sa rehiyon. Gipahayag usab sa Municipal Agriculture Office nga ang training kabahin sa selebrasyon sa annual fiesta sa lungsod sa Inupakan nga nagatingwa usab sa pagpalig-on sa agrikultura o panginabuyan sa komunidad. Gilauman nga pinaagi sa nasong inisyatiba mas mapauswag ang produksyon sa ube o madugangan ang oportunidad sa kita sa mga lokal nga mag-uma o negosyante sa lungsod. Balita gikas sa lungsod sa Inupakan, lawigan sa Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Daghang salamat sa mo report, Sir Jevic Epiz. Good morning, Eastern Visayas. Samtang Senro Baybay maglunsad og Eco Savers Exchange booth karong bulan sa Honyo. Ano ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Usa ka makapadasig nga kalihukan alang sa kabatanunan ug kalikupan ang ipahigayon ni karong Hunyo isip pagsaulog sa Philippine Environment Month o ika-19 nga Baybay City Charter Day. Ilunsad sa City Environment and Natural Resources Office kon Senro Baybay, pinaagi sa Baybay City Eco Savers Program ubos sa Local Government Unit of Baybay City ang Eco Savers Exchange Booth atol sa Baybay City Agri-Fair sugod sa Hunyo Gis ning kasamtangang tuig. Sumala sa anunsyo ang mga estudyante gikan sa grade 1 hangtod grade 10. Mahimong makigbaylo og 15 ka eco bricks aron makadawat og backpack nga adunay sulod nga mga school supplies. Apan limitado lamang ang ihatag nga mga backpacks ug ipatuman ang first come first serve nga basihan. Gipasabot usab nga ang eco bricks kinahanglan moagi sa saktong pamantayan aron madawat sa programa. Kinahanglan kini nga hingpit nga puno, hugot o compact ug uga aron masiguro ang kalidad ug kaluwasan niini. Ang maong inisyatibo nag-awhag sa kabatanunan nga mahimong responsable sa pag-atiman sa kalikupan, samtang gitagaan og reward ang ilang paningkamot pinaagi sa praktikal nga benepisyo alang sa eskwelahan.
Turn your eco efforts into rewards. Matud pa sa organisador nga nagdasig sa tanang estudyante sa pag-apil o pagpakita sa ilang suporta sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Gikan sa VSUDY DCFM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. May napakita 7 minutos pa ug sa magalas sa 9 haaga, samtang supply, presyo hito na bugas sa Didia Syudadhan Borongan, nagpapabilin nga stable base inihan rice price monitoring han City Agriculture Office. Ang detalye, report ni Ate Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Nagpapabilin nga estable itong supply ug presyo bugas sa Syudadhan Borongan basit ikinasimana nga gindudumarang regular price monitoring at LG Borongan. Ipinagit City Agriculture Office sa pirang agro-fishery commodities, particular it bugas sa Borongan City Supermarket apil Limbawan Street and Merkules, Mayo 6. Ini nga price monitoring ginsihan presyo ang bugas na napulo nga rice retailers sa nasabi nga merkado nga naadi adton presyo ang bugas. Ang pinakabarato in Sambulawan nga bugas nga mapapalit 45 pesos ang kada kilo ug ang laon nga native nga bugas nga tag 48 pesos ang kada kilo, ngan may daliwat tag 55 pesos nga da 60 pesos ang presyo ang kada kilo depende klase bugas. Samtang ang red rice in mapapalita sa 62 pesos nga da 66 pesos ang kada kilo. Ang brown rice in tag 70 pesos ang kada kilo, ngan ang glutinous rice o pilit nga busag ang presyo in 70 pesos nga da 75 pesos ang kada kilo, ngan ang tapol in tag 120 pesos nga da 130 pesos ang kada kilo. Samtang ang presyo kada sakwan tag 50 kilos nga bugas ada 2,300 pesos nga da 2,850 pesos ang presyo depende klase bugas. Nga nada pa 2,165 kasako ang ihapit na ka-stock nga bugas sa nasabing retailers nga nagpapabilin nga bastante ug estable ang supply bugas sa syudad. Samtang ang nasabi nga mga presyohan bugas inharos parehas ang gindumara nga price monitoring ang City Agriculture Office sa nasabi nga merkado han mga adlawhan Merkules sa naglabay nga bulan han Abril 2026. Pinangungunahan ni Senior Agriculturist Maria Luz Cabo kaupod in pirang nga mga kawanyan City Agriculture Office ini nga regular nga retail price monitoring han pirang agri-fishery commodities sa syudad han Borongan sa supervisyon ni City Agriculturist Mr. Macario Gabornes. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang halain nga notisya, pamunuan han Eastern Samar State University, kumpiyansa nga mahilulunsad ang College of Medicine Program, yan ay nga bulan ha na Hunyo. Adyato na detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report. Kumpiyansa ang administrasyon ng Eastern Samar State University kun ISO nga formal na nga magtitika nga nira Doctor of Medicine Program yana nga Hunyo. Sumalakan ISO Vice President for Academic Affairs Dr. Vicente Agdad Jr. ginhulat na lanira ang pinal nga pag-apruba o go signal tika nga technical panel nga nakatalaan bumisita yan ang Mayo 18. Una na nga nakapasaran ng Universidad Assessment and Commission on Higher Education pag-abot curriculum ng mga pasilidad. In the Doctor of Medicine, we're optimistic. We're hopeful, no, and optimistic. Okay, confident. Okay, that will be given with the go signal from the technical panel from headed by Dr. Joselito Villaruz, no, the president of the West Visayas State University. Gintaga naman doon ISO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. ang Kaandaman Universidad. Lakip na ang gintukod nga 3-story building nga eksklusibo para ang College of Medicine. Ginbot nga na nasabi nga building hin mga moderno nga kagamitan, hinlalakipan hin plastinated cadaver nga nagkakantidad hin 7.5 million pesos, high-end simulators, ngan mga laboratorio nga CHED compliant. Target ang programa nga maginabot kayan pag-araman medisina, kundiin ginbabanabana nga maabot lahin 48,000 pesos ang tuition kada semestre. Ang una nga batch mga estudyante hinlalakipan mga scholars tika nga provincial government ngan tika nga kada lokal nga gobyerno han sinirangan Samar. Ginkilala gihapon ang pamunuan han ISO anda ka nga suporta ni House Minority Leader og 4-piece party list representative Marcelino Nonoy Libanan, Congressman Christopher Sheen Gonzales, Governor Ralph Vincent Ivardoni ngang Congressman Jude Asidri,
pati na adton mga mayor sa probinsya nga nagkaurusa para matuman ini nga hingyap. And of course, we're grateful Yeah. to our leaders, no, Congressman Libanan, Congressman Gonzales, Governor Ibardone, okay? Have joined hands, okay, to make this dream a reality. Igit patapod naman ang pamunuan nga magiging mahagot aton ira admission process para masiguro nga ang best and the brightest lang nga mga estudyante ang makakapasok ang programa. Oras nga magtikang na ang operasyon ang Eastern Samar State University ang magiging ikatulong nga State University habugos nga rehiyon nga mag-uopreserhin kurso nga medisina. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras, 1 minuto na lang ang nagpapabilin antismag alas 9 san aga. Bueno, Ate Pen, Kuya Aljon, Ate Mikay, Sir Rian. Una na kami manamilit din sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Damang salamat sa naton tagkontribuer balita Suzette Pratansyo, nakaupod naton sa Master Control. Engineer Joven Cardenas, ngan sangaran sa aton Acting Station Manager, Hinaro Navelon. Ako ang nakaupod, Charmaine Perito Balvas. Damang salamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sir Rian? Man nadidiha Tacloban nga hangaran Ate Pen hanaton Provincial Information Center Manager Southern Leyte kan Kuya Bong Pedalino get well soon ito ni anak. Damo nga salamat tikang labdi PIA Eastern Visayas. Ako si Rayan Arinto. Good morning Eastern Visayas. Aljon? Yes, Ate Pen, mausab kadto ang mga kalambuan nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod para karong adlaw Mayo 7 tuig 2026. Sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa tunakauban sa Master Control Engineer Nuki para dumang higala kini ang inyong alagad sa kahanginan na Aljon Malot sa makausapa. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, dinhi usab natapos ang among partisipasyon. Temporaryo na kaming manamilit. Sa ngalan sa among station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, akong nakuban ganiya si Glory Kayunda. Alang niya atong tulumanon, good morning Eastern Visayas. Alright, so adi na kita no, alas 9 na para nato na taramdan na good morning Eastern Visayas. Sensya anay kita no, para nato na pagkarampang yun ang adlawhan na Huwebes. Thank you da mga salamat RP Kalbayog, sugad man PIA Eastern Visayas, RD Rayan Arinto, RP Sogod Aljon Malot, UID CFM, Ate Mikay, thank you, Charmaine Perito Balvez. Ug hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey Dida Transmitter. Papod nato na mag-update ng mga inhenyero, engineer sa Mark ngan Alquin, news contributors Daisy ngan Ate Sok, ini naman hi Ate Pen Pumida. Nangingimbitar kami nga tanan para buwas. Haaton na taramdan, good morning, Eastern Visayas. Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.